Ito yung aftermath ng bagyong Basyang guys. Dito po tayo sa Iligan City. Meron tayong i-rescue yung motor. So ngayon ang gagawin natin ay mag-home service tayo sa bayan. Meron tayong paanda rin na Rouser 180. Kawasaki Rouser 180 guys. Ito po ay nasa loob. Ito yan guys. Yan. Papasokin natin yan. At maghihintay tayo sa susi ng gate nito para makapasok na tayo. So ito na guys, nakapasok na tayo. So ito yung naging itsura ng ating motor na ayusin. Punong-puno putik. So andyan po tayo sa labas kanina. At ito tayo sa loob. So siyempre guys, ang gawin natin is i-drain yung oil. Tanggalin yung carburetor. So para ma-drain yung tubig. Pati ang gasolina ng kanyang tangke, i-drain din natin yan. Papalitan natin ng bago. At ang kanyang dalawang upuan, tatanggalin natin guys para makuha natin yung mga putik-putik na sa loob ng kanyang chassis. At ito na guys, kita nyo naman, tulad ng ating inasahan, puno nga ng putik ang loob ng kanyang chassis. So unti-untiin natin linisin yan para di masyadong madumi ang kanyang motor. Para mapaandar natin guys. So ito ng next step guys, is i-drain natin lahat ng mga gasolina sa loob ng kanyang tangke para mapalitan natin yan ng bago. So pati kanyang battery guys, linisin natin yan kasi napuno na po yan ng putik ang kanyang battery. Mas maigi kahit na sa tingin nyo walang tubig ang kanyang gasolina, mas maigi guys, tanggalin nyo yan kasi may potential na naluan niya ng tubig. Yan ang mitya, ang dahilan kung bakit magkaroon ng pagpalya ang ating motor kapag pinilit nating ibalik yung gasolina niya. Next naman ito guys, ang kanyang carburetor. Naanggalin natin yan for sure. Napasokan din niya ng putik at tubig ulan. Pati na yung spark plug ng dalawa niya guys, kailangan natin tanggalin para mapalabas natin ang tubig sa kanyang combustion. Lahat na po yan tanggalin guys na access ng tubig sa loob ng kanyang makina, pati ang kanyang cleaner ay tanggalin natin. So ito na guys, tanggalin natin ang kanyang tangke since nandiyan natin lahat na ng tubig. So yan guys, tanggalan. Ganito kadami ang kanyang motor. Tapos ang gawin natin guys ay linisin natin ang kanyang loob ng kanyang air element box. Sure lang kung may tubig yan. Before yan guys, i-drain mo natin ang tubig sa kanyang makina. For sure may tubig ito. So yun, ganito ka dami ang tubig na pumasok sa kanyang makina. Buti na lang hindi ito naghalo. Kasi kapag ito ay naghalo, nagiging kulay gatas po ang resulta ng ating oil at tubig pag ito ay nakalabas sa ating makina. So ang advice ko nito guys na mas maigi, dalawang beses tayo magpalit ng oil. So kapag napalitan natin ito ng oil, kapag napaandar natin ito ng kahit dalawang oras lang, so magpapalit na naman tayo ng oil to make sure na hindi masisira ang mga bearing sa loob ng ating makina. Kasi po kapag ang mapasokan ito ng tubig alat is siya pong dahilan kung bakit masisira ang ating bearing sa ating loob ng ating makina. So yun guys, next naman is yung carburetor at tatanggalin natin. Yung dalawang spark plug, tanggalin natin yun guys kasi for sure may tubig talaga ang kanyang combustion. So i-drain lang natin lahat ng laman ng kanyang makina guys, no? Hayaan natin yang katagas ang kanyang engine oil para maubos yan guys yung mga tubig na nakahalo dyan sa kanyang oil guys. So siyempre ang pinaka-importante is yung carburetor kasi sure ball tayo dyan na may tubig din yan at saka may kasamang putik na rin. Ang pinaka-worst nito guys is yung air element box. Yun no, puno yan ng putik. Kanina nilaksan ko yan. So dapat linisin natin yan hanggang maubos yung laman ng kanyang air element box. Yun guys, nalinisan natin at nakuha na natin yung tubig na nakastagnant dyan sa loob. At kahit yung mga makakapal na putik is nakuha na natin yan. So i-refresh pa natin yan o balikan pa natin yan guys kapag natuyo na ang loob. So natanggalan natin kanyang carburetor tulad natin inasahan. Nakapasok nga ang putik sa kanyang mga butas ng kanyang carburetor. Sana hindi ito masira guys at ma-rescue pa natin ang kanyang carburetor kasi magkaroon tayo ng problema kapag napasukan ng kanyang mga butas. So yan guys, pati tubig alat nakapasok din. So ito natin i-drain ang loob ng kanyang carburetor. So yun nga guys, tulad natin nasahan pa rin, tubig nga ang laman ng kanyang bowl. Ay, siyempre kailangan natin itong biyakin ang kanyang bowl at ang kanyang
diaphragm para malinis natin at makuha natin yung mga dumi sa loob na pumasok. So natanggal natin ang kanyang minjit. So kaya may butas yan sa gitna para makakapasok yung gasolina pataas guys, para makakuha ng gasolina ng ating piston yan, no? Kasi kapag na barahan yan, hindi andar ang motor at walang gasolina papasok sa ating piston. So ito yung CDI niya guys, nalinis ko na rin yan, na patuyo ko na rin yan sa init kasi nabasa rin yan ang kanyang CDI box. Natanggal ko na rin ang kanyang muffler, puno yan ng tubig kanina. Tulad natin nasahan guys, makapasok talaga ang tubig sa ating muffler. Lahat na mga pwede pasukan ng tubig, tanggalin natin guys hanggat maaari. So yun guys, ang kanyang battery is nalinis ko na rin. Nakabili na rin tayo ng bagong gasolina at saka bagong oil. Ilagay natin yan sa kanyang motor guys para mapaandar natin ito at nang matapos na. A few minutes later. At ito na nga guys, nabalikan natin ang kanyang tangke. Nalagay na natin ang kanyang engine oil na 1 liter. At syempre, na-refill na natin ang kanyang bagong gasolina. Kaya pwede na natin ito pandarin ang kanyang motor. Kailangan hindi natin nakabit ang kanyang muffler para marinig natin ang andar ng kanyang motor. At yun na rin ang kanyang air element guys, at pwede na rin ito nating ibalik maya maya kapag mapaandar natin. Kaya una natin kanyang susi, let's go. At buti na lang guys, hindi na pasukan ng tubig ang dashboard. Iyon o, mandar agad guys. Success. Lang guys ang mga tips and advices ko kapag yung motor ay nag-experience ng ito scenario na bahaan. Then lahat ng dapat i-drain at palitan dapat ng palit. Maraming salamat at syempre see you sa next video. Right safe, God bless.